Hey, good morning po sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan natin ngayon itong anti-political dynasty. So kung inyo hong maaalala, hindi ba hiningi po ni PBBM sa kanila na sabi niya priority niya na ipasa ng mga mambabatas ang anti-political dynasty law. Kasi magandang legacy talaga yan. At hindi ho bago yan sa Pangulo natin na parang kinukontra niya yung nakatatak sa kanila. Katulad nung pagpirma niya noon doon sa Rome Statute sa ICC noong 2011 na hindi inaasahan ng marami. Kasi yun sinasabi nila, lagi ng example noon, na para maiwasan na magkaroon tayo ng bagong leader sa hinaharap na malupit. Walang pakialam sa karapatang pantao katulad ni Marcos Sr. Yung mga ganong argumento ng mga human rights advocates noon. Kaya maraming nagulat sa kanila na si SBBM ay pumirma doon. So ngayon naman, ito na siya ay bahagi ng isang malaking political dynasty sa norte, nagsulong, nakinig. Kasi bahagi po ng September 21 rally yan na hinihingi ng mga Pilipino na ipasa ang anti-political dynasty. Kasi kada na lang Congress may nagsusulong ng anti-political dynasty bill. Kada Kongreso walang nangyayari, nauuwi na lamang po sa wala. Sinimulan, pinalamig ang sitwasyon, nagsara ang Kongreso, bokya. Walang presidente nagsulong noon. Panahon ni Duterte, nagkaroon pa ng mga public hearing niya, nagkaroon pa ng formal na pag-meeting diyan. Ang isinusulong din po ng panahon ni Digong is up to second degree of affinity and consanguinity. Ibig sabihin, sa mga kadugo mo at sa mga biyanan mo o may asawa ka. Second degree din. Tapos wala rin naman nangyari. Kasi hindi mismo ang presidente ang nag-push. Ito ho, ang ating Pangulo, sa pamamagitan pa ng LEDAC, Legislative Executive Development, ano ba yun? Sa LEDAC, di ba? Kung saan, sa kanilang pagpupulong, sinasabi niya yung kanyang mga kailangang batas para maging epektibo ang kanyang pamamahala. Kaya lang ho ang nangyari, mukhang sinasabotahe itong anti-political dynasty. Dahil nangingibabaw dun sa Kamara de Representante, Diyos mio. Alam niyo ba ang nangyari doon? Ang mga nagsampa ng ito ng panukala, teka. 100 ho yung nag-file. Okay, yung nag-file ng panukalang batas. Ngayon, lumilitaw po, ang ino-offer dito ni na Speaker Faustino D. is hindi po anti-political dynasty bill. Ang ino-offer po nila is yung political dynasty institutionalization. Bakit ko po yun nasabi? Sa dami ho na nag-file. Pinangibabaw pa rin nila kasi merong nag-file ng up to second degree of consanguinity and affinity. Merong, ibig sabihin, yung kapatid mo, lolo, hanggang sa lolo at lola mo, ay hindi po pwede. And therefore, yung mga pinsan mo, maaari. Yung ganon. Meron naman mga nag-file na hanggang fourth civil degree of fourth degree of consanguinity and affinity. Ayun, thank you, attorney. Ayun, advisory. Yan, LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. Thank you. So ngayon, going back, may nag-file naman ng fourth degree. So kasama yung mga tiyuhin. Hindi sila po pwede. Kaya lang ho, napakatalino ho talaga ng mga kongresista natin. Hindi ba dati ko na rin binatikos yung panukala nila ni Sandro? At yun po ang pinairal ng committee.
At pasado na yung substitute bill nila. Sabi ko, ano ba naman to? Di ba? Ngayon, ang pag-asa na lamang po natin dito, ang Senado. Yan, dapat, di ba? Kasi yung second degree, yung pamilya mo lang, kayo-kayo lang magkakapatid. Lolo't lola mo, kayo-kayo lang hindi pwede. Pero yung mga pinsan mo po pwede. Anak ng putya, kayo-kayo din yun. Di ba? Ang iniiwasan doon, yung concentration of powers sa isang pamilya. Doon sa mga magpipinsan, ikapamilya mo rin yan eh. Wala pa rin. Di ba? Ang mangyayari dito, yung kapamilya na ayaw naman bumanat sa politika, sumali, ibig sabihin, pupersahin, huy, lumabang kayo. Kayo naman. Kasi bawal muna kami ngayon eh. Sa amin, ako lang. Tapos, kayo naman, pamili kayo sa pamilya nyo. Kung sino sa inyo. Yung mga pinsan. Di ba? Doon sa mga in-laws. Ganun din yun. Di ba? So, ginagawa lang ng kanilang panukalang batas na magsabatas ng political dynasty. Kapag yan ay naipasa, gaano kahabang taon na naman, ilang dekada ang hihintayin bago po yan maaamyendahan. Kung i-consider natin, my goodness, ilan ba sa mga kongresista, sa mga mambabatas natin, maging sa Senado, ang hindi miyembro ng political dynasty? Diba? So dapat, kung ang Pangulo natin ay humihingi ng supreme sacrifice, which is constitutional naman, na matagal nang hinihingi yan ng constitution natin. Nagsalita na rin ang Korte Suprema tungkol dyan. Abay, dapat sundin nila, hindi yung pairalin yung kanilang political interest. At kapag itinuloy nila yang panukala ni Boji at ni Sandro, pangit na legacy yan kay PBBM. Maniwala kayo. Dapat po, kapag yan ang pinairal din ng Senado, magkakaroon pa naman yan ng BICAM. At pag lumitaw pa rin sa BICAM yan, yung second degree na yan, wala na. Dapat i-veto ng Pangulo natin yan kaysa sa isa batas. At i-veto niya, hingiin niya na gawin ninyo na talagang i-fourth civil degree nyo. Consanguinity, affinity, di ba? At least, yun ang pinakamaganda. Hindi yung second degree lang. Kasi yung second degree, putragis ang yayari yan sa bansa natin. Sabi naman nila, pati kabit mababawalan din dito. I don't give a shit. Mga aminadong may kabit na pinatatakbo rin sa politika. Ay nako. Tignan nyo sabi rito ni Attorney Claire, sabi niya, President Marcos Jr. is seeking the immediate passage of the best version of a measure prohibiting political dynasties in a country. Di ba best version? Yung second degree, hindi po best version yun. Kumbaga, pagdating sa kasi lalo sa Kongreso, magkakaibang distrito. Insan. So kung 10 kayo, di ba? Pag-iba-iba lang kayo ng mga distrito, lalo Cavite. 7 ang distrito ng Cavite. Di 7 congressman. Di ba? Ang hindi lang po maduduplicate dyan yung governor. Tapos babawalan lang na si governor, tawag dito, papalitan ng kanyang kapamilya kapag napasuna yung kanyang termino. Bawal siyang palitan ng kanyang asawa, anak o kabit. Di ba? So, sino papalit? Si pinsan. Si uncle. Yan ang second degree. Ganon din to. Di ba? I-screenshot nyo na lang. Iba-iba yung mga versions nila.
No, dito nga kay Leila de Lima, second degree din ang pinayag ang kanyang sinulong eh. Dalawang ho yan dalawang 24 panukalang batas yan. Sabi rito, prohibits immediate succession to succeed or replace the incumbent. Yan yung mga immediate succession nila. Unique feature ng kay de Lima, prohibits simultaneous running even if neither person is related to an incumbent elective official if the running candidate are within the second degree. Diba? Ang pinakagusto ko dito, yung talagang wala. Ito yung kina Sandro. Ito namang isa, yung kay Bagaw, fourth degree of consanguinity or affinity. Prohibits a person related within the fourth degree from holding or running for any elective office, national or local, unless the incumbent is ending their term. Okay pa yun. Diba? Prohibit except for members of the sangguniang barangay. Okay, utilize the virus. Yung sa kanila, prohibits, kina Sandro, relatives within the fourth degree from simultaneously, ito yung panukala nilang batas. Kailangan nangyari, naging second degree na lang, lumabnaw pa lalo. So not explicitly detailed in the provided prohibited candidate select section, focusing instead of simultaneous holding, applies the provision simultaneously across various government levels. Okay, sabi rito, ito yung bill nila, 6671. Bans political dynasties within second degree. Nabago nga yung kina Sandro from fourth to second of consanguinity or affinity. But it still allows relative to occupy multiple posts simultaneously under different clusters or different localities. Kaya sabi ko nga, let's say, Ilocos Norte, di ba? O sige, waka mo yung ganitong bayan, doon ka. O, ikaw naman, ganitong distrito. Dynasty pa rin. Di ba? Wala pa rin yung equal opportunity doon. Yung kapangyarihan, concentrated pa rin, hindi po sa pamilya lang, kung hindi sa angkan na. Di lumawak lang lalo. Di ba? Mali yung kanilang pinasa na panukala. Panukala na naglilingkod sa kanilang personal political interest, hindi sa sinasabi ng Constitution. Bakit ba ipipilit pa ng mga politikong ito na manatili sa pwesto ang mga angkan nila? Di ba? Buong bansa, ang dami nating political dynasty. Hirap pa rin ang Pilipinas. Karamihan sa mga yan kung saan may umiiral na dynasty. Bulok ang serbisyo. Maunlad si congressman. Maunlad si mayor ang kanila. Sila ang nagsisiyaman. 'Di ba? Pero lahat sila nabigo na protektahan ng mga Pilipino sa korupsyon. Kaya naghihirap ang bansa. Doon pa lang sa kabiguan na yan 'Di ba? Dapat wag yun ang isulong pa ang pag-push. Dapat one at a time. 'Di ba? Isa sa national, wala na sa local. Tapos bawal din i-appoint yung mga kamag-anak nung nanalo. Ito naman, nagwawala. Nawalan tuloy ng pwesto. Diba? Okay lang sanang pumuna. Ang problema kasi rito, kay Erice, isinisisi niya kay PBBM. Sino ba yung may panukalang batas? Sino ba yung may control doon sa Kongreso? Diba? Sino ba yung humiling ng pagpasa ng anti-political dynasty? Sino ba yung may background dyan sa pagsulong yan? Sabi nga niya, sila raw ni PBBM, ang unang-unang nagsulong yan. At tapos bakit hihingiin ni PBBM na second degree lang? Di ba? Natural, lang hihingi ng Pangulo natin, consistent din siya kung ano yung unang hiningi nila sa pagpasa ng anti-political dynasty. Ito lang, loko-loko lang si Erase. Sabi nga ni Attorney Claire, parang lahat na lang gustong isisi sa Pangulo. Yan, nawalan tuloy siya ng pwesto. Pero sabi ng COMELEC, ni Adjong, to strengthen, siya yung chairman
To strengthen compliance daw, kinakailangan daw yung kandidato mag-file daw ng sworn statement. Sinasabi niya na itong aking pagkandidato ay hindi lilikha ng ipinagbabawal na political dynasty relationship. Okay? If relative files candidacies, the COMELEC must notify affected parties within 5 days. Ibig sabihin, for example, Cavite, yung mga magpipinsan, nagsitakbo sa Kongreso at doon sa mga bayan-bayan, 'di ba? Either Rebullia o kaya naman sila sila Bong Revilla, Tolentino, 'di ba? Puro mga dynasty. The notifier. Sabi ito, candidates will have 48 hours to decide among themselves who will assume office if more than one wins. So, ibig sabihin niya, sige, lahat kayo magsitakbo, mga animal kayo. Takbo kayo. Pero pag meron ang nanalo sa inyo, mag-usap-usap kayo kung sino ang uupo. Kung hindi raw nabuo ang kasunduan, kung sino yung gigive up, patayan yan, mga kababayan. Di ba? Magpapatayan yung mga yan. The COMELEC will draw lots if no agreement is reached. Kabalbala ng panukalang batas nyo. Kabalang iya kayo. Bakit hindi pa itakda one at a time? Di ba? National or local. Kung meron sa local, bawal na sa national na kamag-anak na kumandidato. O di ba ganda? Doon pa lang mag-usap-usap na sila. Wala naman sigurong magagawa dyan na humihiwalay na ako sa ating pamilya. Wala naman siguro gaganon sa mga yon. Ito pa, Adjong explained why the bill does not impose a blanket prohibition, sabi niya, on relatives participating in elections. Sabi niya, we cannot prevent altogether those who want the chance to participate in other localities. Alam niyo, sabi ko nga, patayan talaga to. Bakit? Sipin mo, gagastos ka ng 100 milyon. Di ba? Tapos, nagsipanalo kayo. O, kunwari, 4 kayo. Kailangan nyo mag-usap kung sino yung upo. Ano konsiderasyon dito? Ano naman, insan eh. Mas malaki ginastos ko eh. Paano naman yung pera? Malilimutan din ako ng tao rito. A-appoint kita sa pwesto. Gagawin kitang staff, chief of staff kita. Yung ginastos ko, di magnanakaw ako pambalik sa'yo. Kung mag-alala. Di ba? Pangit tong ginawa nilang panukala. Ganun na nga, ginagawa nilang katatawanan. Ang hinihingi ng Constitution. Di ba? Ginagago tayo, ginagago rin ng Pangulo natin na humingi ng pagpasa ng anti-political dynasty. Ang hinihingi pa ni PBBM, pinaka-the best version. Tapos bibigyan ninyo ng mas magpapagulo, magpapatayan yung mga yan. Magkakamag-anak, magpapatayan yan. Sigurado ako dyan. Usaping politika yan. Pera-pera yan. At magpapalala ng korupsyon. Dahil hindi papayag yung gumive up na hindi mababalik yung ginastos niya. Di ba? Ang gagawin yan, puro sira na ng sira yan. Lagwanta yung pinsan ko, magnanakaw yung pinsan ko. Yung pinag-reimburse nga sa akin eh. Wala naman perang ganyang kalaki yan eh. Tapos biglang nagka-project, ghost. Tapos bigla akong binayaran. Huwag yun ang pagkakatiwalaan yan. Gaganon talaga yan. Patahiyan talaga yan. Bulok yung panukalang batas na yan. Isang malaking katarantaduhan to. Dapat hindi ito patulan. Yung version na yan, hindi yan payagan ng Senado. Dapat magibabaw talaga yung at least 4th civil degree. At bago mag-file ng COC, mag-usap na yung magpapamilya. Sino sa kanila? Di ba? Ang tatakbo. Kesa yung multiple magpa-file, tapos isa lang yung pauupuin.
O kaya naman, 'di ba? Hindi kayo pwedeng magkakasama sa isang munisipyo. Ibig sabihin, sa isang probinsya, Cavite, oh, yung governor isa lang. Vice, siyempre, isa lang yan. Congressman, 7. 'Di ba? As long as hindi kayo magkakapatid, yun ang second degree. As long as hindi kayo magkakapatid, hindi kayo maglolo, hindi kayo parents. Ah, hindi kayo member of immediate family. Oh, consanguinity or affinity. Kaya nga sabi ko mga magpipinsan, pasok kayo sa mga lahat. Ang ina, di barkadahan ito, legal na dinastiya. Nasaan ang antay doon? Nasaan yung nasaan yung compliance? Wala. Di ba? Ito yan, example. Ito yung current House version, yung 6771, 6771 nila. So, inaalaw nito, dito, Family A. Ito. A. Yan, sa Kongreso yan, ha. Oh. Diba, kung dalawang distrito, pwedeng magtakbo yung magpipinsan, hindi yung magkapatid. Ngayon kasi, magkapatid pwede. So, yun lang yung nawala. Na-extend lang po. Hindi na po ito dynasty. Imperyo na po ito, political empire ito, punyeta. Party list, di ba? Oh, lahat na lang. Di ganun din. Naging political empire pa. Samantalang, sabi nito, prohibited only within the same level, sabi. Allowed multiple candidates from political dynasty. Allowed political dynasty in the House of Representatives. Kaya may magpipinsan. And allowed succession. And prohibited only second degree of consanguinity. Ngayon, ito po yung ideal scope. No political dynasty at all at any level. So, one at a time. And then, no succession allowed. Prohibited relationship hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Ako naman, okay na ako sa succession. For example, presidente, merong eligible na anak, pwedeng tumakbo. Diba? Pwedeng tumakbo. Tumakbo sa posisyon kasi mawawala siya sa pwesto. Pwede yung anak. Okay na ako roon. Gobernador, matatapos na sa pwesto. Okay na ako roon. Sige, anak, tumakbo as long as isa lang sa buong pamilya hanggang 4th civil degree. Sabi dito, only one can run. Only one member can run for elections. Diba? Ganito dapat. Nang sa ganon, masisiguro natin yung pagsulong talaga, yung pangingibabaw ng pantay na pagkakataon na makapaglingkod sa bayan. Naniniwala ho ako na ang Pilipinas, never tayong mauubusan ng mga magagaling na mga leader. Nasasayang lang yung may mga potensyal kasi nangingibabaw ang dinastiya. Di ba? Totoo naman iba ang ama, iba ang anak. Vis-a-vis. Iba yung anak, iba rin naman yung ama. Ganun. Diba? Dapat talaga patas. Ganun ang gawin. Tangiya. Bakit sa Germany hindi kailangan ng milyon-milyon pera para sa kandidato, hindi rin pumupunta sa bayan-bayan para mangampanya, maliit na pulyeto lang na may larawan ng kandidato at partido. Yun ang trip nila. Tingnan natin ano system of government ng Germany, ha. So, I can explain why. Federal Parliamentary Republic pala sila. Okay. So, ang Germany po ay federal. Ibig sabihin, may mga autonomy ang mga yan. Diba? Pero sa ilalim sila ng federal government. Okay. At dahil sila po ay parliamentary system, ganun po talaga
Hindi po kailangan ang maraming mga ikot-ikot dyan, mag-nationwide, hindi po kailangan. Wala pong presidente o wala pong prime minister nakakampanya sa buong bansa. Okay? At hindi po taong bayan ang pumipili doon sa prime minister. Oh. Ang nangyayari diyan, yung member, pinaka-congressman, representante ng inyong lugar o ng inyong distrito. Ang tawag sa kanila sa ilalim ng parliamentary system ay MP, Member of the Parliament. Ngayon, yung Member of the Parliament, di ba, may mga partido yan. Lakas, Hina, Agaw, Dakma, mga ganun, kunwari, mga political party. No, Hingal, ganyan. So kung sino po yung majority sa kabuuan ng parlamento, parang sa kongreso, diba? Iba't ibang partido. Kung sino po yung majority diyan, sila po syempre yung nangingibabaw sa pagpili ng magiging prime minister. At usually, yung isinusulong na maging prime minister, ito po yung party leader. So kailangan pala, under parliamentary system, yung party leader matalino, magaling, may kakayanan. Bakit? Para magampanan niyang maigi. Sakaling maging majority block sila, siya ang siguradong mauupo. Oh. Ngayon, syempre, gusto nilang manatili sila sa pwesto, di ba? Bawat kongresista o bawat member of the parliament, bawat MP, kailangan nilang galingan sa kanilang distrito o sa mga lugar na nasasakupan nila, yung serbisyo nila. Galingan nila. Bakit? Baka pagdating ng susunod na eleksyon, hindi ka na iboto. Tapos, ganun din yung mangyari sa ibang lugar. Hindi na kayo manalo, hindi na kayo magiging majority doon. Oh. Ganun po 'yun. Kaya yung mga bansang parliamentary system, regardless kung ito ay pure, mixed, or federal, mauunlad na bansa yan. Bakit? Pag may magnanakaw dyan, napakadaling tanggalin. Halimbawa, Prime Minister, may issue ng corruption. Vote of no confidence lang. Sila lang magbobotohan, walang impeachment. So, sabihin sa akin, I move, ganito, ganyan na ganyan. Diba? And let's divide the House. So, divide the Parliament. Oh. Titignan ngayon, kumitiwala pa sa yung mga kasama mo, at dahil ang primary ninyo dyan, magandang imahe nyo ng partido nyo para kayo uli yung iboboto sa susunod na halalan. Sa inyo uli manggagaling yung Prime Minister. Diba? Aalisin nyo yun. Pwedeng kausapin, mag-resign ka na lang kaysa matanggal ka pa sa pamamagitan ng boto ng no confidence. Diba? Sa sistemang Republican, presidential, naku po, tatakot-takot, ang hirap. Diba? Pag corrupt, kailangan mong tiisin hanggang matapos ang termino o hindi tabla ng impeachment kung malakas masyado. Ganun po sa mga parlamento na bansa. Okay? Alright, so buyers muna ha. At kita-kits muna tayo siguro bukas. Okay, thank you so much. And, so with Japan, perfect explains the JDB. Kaya lang, kailangan manalo pa rin sa eleksyon ng bawat representative sa bawat lugar nila. Perfect, sir. Ay, ma'am, perfect. Kailangan talaga. Kasi sila yun eh. Kaya totoo ba yan? Madaling makita ang korupsyon, di ba? Bakit? Kasi yung minority sinisilip yung majority. May uso rin yung coalition. Pero yung coalition po, hindi sa eleksyon nangyayari. Walang unity team. Walang ganon. Walang unity team na nangingitim. Walang ganon. Oh, ang meron sa kanila, solid kayong partido ninyo, kanya-kanya tayo ng kampanya, wala tayong dadalhin na, boto nyo si Prime Minister. Walang ganon. Kung modified yan, may presidente, which is very seldom na meron, yung presidente nila, lang yung dekorasyon yun. Parang si Xi Jinping lang yun. Hindi makapag-desisyon. Puro lang, si.
Chi-chi-chi, pu-pu-pu. Puro ganun lang yun. Kaya hindi na naglalagay ang mga yan ng presidente. Parlamento lang. Pag paano, prime minister lang or premier. Ganun sila. Alright. Thank you so much. Mga DDS na tanga, halina maglaro tayo. Oh, 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 oh! Mga DDS na tanga.